Ayan, muli. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, mega love shout out sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. So, ayun na. Tuloy-tuloy na tayo. Bakit nagkaganon? Kay si Beyonce. At mukhang ikaw ay na-impluwensyahan na ni Kapeso sa alam niyo yung ginagaya-gaya si yung pamamalat ng boses. Bakit nagkaganon? Na-impluwensyahan ka na. Na-impluwensyahan ka na. Marami na naman na naglabasa ng mga basher or sabihin natin na dismaya lalo. O nabuhay yung kanilang mga natutulog na alam nyo na yung mga basher, ayan, muli na naman naglabasan dahil sa pangyayaring ito na naandyan si Kapeso sa inyo. Hindi ko alam kung bakit pumunta dyan. At ikaw ay naka-live, so bigla na lang sumulpot sa likod mo na hindi mo pa naipakilala na ikaw ay may bisita, bigla na lang sumulpot sa iyong likod. Hindi. O yun, ay sa bagay, kihintayin man niya na i-announce si Beyonce na ako po ay may bisita, abangan nyo kung sino to, ay bigla na lang sumulpot sa likod. Ano? Subalit hindi naman yan ang ating highlight topic. Ang aking highlight topic dito, yung ginagawa ni Kapeso na ginagaya niya yung pamamalat-malat ng boses, paos na boses, ginaya mo na rin. Ito ba ay na-impluwensyahan ka na? Okay, fine. No problem yun. Wala naman kayo pinapangalanan dyan. Pero, sino ba yung ginagaya na salita? Ano ba yung mga pananalita? Ito, tinan nyo. Araw-araw na puro kaso ang content ko. Kaso charity. Yung binibigkas ni Kapeso, yan ay nabigkas na ni Kuya Bal. Na araw-araw kaso ang content ko, charity at saka travel. So, ginaya mo rin yung pamamalat ng boses na ito yung hindi nagustuhan ng ilang mga viewers na naalmahan ng iba. So, ito yung sinasabi ko. Mapapahamak at mapapahamak ka na sa halip mas maina, mas maganda kung ikaw lang mag-isa solo mo. Pero yung mga tao, I mean sa madaling salita ha, yung mga tao na sa paligid mo, yung mga tao na dyan na sa likod mo, or isang halimbawa sila King, sila Red Zane, sila Kapeso, ito walang below the belt dito. Ano? Kapag sila sinabayan mo, the way sila humarap sa camera, paano malilisan? Yung mga taong galit sa'yo, yung mga taong nambabas sa'yo, nasabayan mo yung ganito. O, pakinggan nyo. Adventure. Yan, sinanlili mo sa live niya. Ayan po, mga... mo sa live niya. Wait lang ha. Ayan po, mga... mga kagwapa. Nanlili mo sa live niya. Charity at adventure. Yan, sinanlili mo sa live niya. So, ginagaya niya. May sa'yo ng lilimos. Live niya. Ginagaya niya yung pamamaos ng boses. Sa tingin, para sa akin... Adventure. Yan, sinanlili mo sa live niya. Para sa akin, hindi maganda. Para sa part ko lang to ha, na ginagaya niyo yung boses. Boses ni Kuya Bal. Mas maina makagawa pa rin tayo ng maayos. Na wala tayo nasagasaan tao. Ito, yung sinasabi ko na na-i-impluwensyahan ba ni Kapeso? Wala man below the belt dito. Kung meron nagsasalita ng ganyan, Adventure. Yan, sinanlili mo sa live niya. kung meron man na nagsasalita ng ganyan, wag mo nang sabayan, wag mo nang gayahin, pilitin mo makagawa ng live na hindi ka makakasagasa ng iba or hindi aalma yung viewers. Alam ko may aalma at aalma. Aalma yung mga viewers ng Kalingap, mga supporters ng Kalingap dahil sa pangyayaring ito. Ha? Adventure. Yan, sinanlili mo sa live niya. Ayan po, mga... mga kagwapa. Nalilimas po si Beyonce. Para sa akin, parang nangaasar kung may tuturing. Anong pwede kong maitawag dito? Anong pwede nating maitawag dito? Sa ganitong panggagaya at nagtatawa. Hindi mahirap na tayo na gawin natin yung bagay na tayo ay kapupurihan. Sabi nga nila, yung sigaw nila, di umano, ikaw daw ay pinagtutulungan
Oh, pinagkaisahan. So, sa madaling salita, kawawa kasi mag-isa. Yung mga tao na sa likod sa'yo, nasa likod mo, eto, sila Kapeso. Ano man yung ginagawa nila, pilitin mo na ikaw ay makagawa nang wala silang maibubutas ang mga tao, ang mga viewers, ang mga basher, makagawa ka na walang, na anumang live video, upload video, na wala silang maibubutas sa iyo laban sa kalingap. Parang na-impluwensyahan. Ito yung dulot sa inyo. Itong ginagawa ni Kapeso, yung ginagawa ni Iking, hindi makakatulong, hindi makakabuti para sa inyo. Hindi makakatulong kapag sinabayan mo sila. Bagkus, yung galit ng tao sa kanila, magagalit sa inyo lalo. Araw-araw na puro kaso ang content ko. Oh, di ba? Nawawala eh. Araw-araw na puro kaso ang content ko. Ito yun, yung iniidolo mo, Neng, na ginagaya mo, Neng. Mali. Huwag mo gagayahin. Kasi dito nagpapakita ka ng attitude na hindi maganda kapag ito ginayan mo, sinundan mo. Kaso charity at adventure. Yan sinanlili mo sa live niya. Ito. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Beyonce, agree po ba kayo sa nangyaring ito? Na pumunta doon si Kapeso, na hindi pa nga siya na, wala pa sa intruhan na, abangan niyo po, ako po ay may special guest dito. Hulaan niyo, sino tong special guest ko na to? Bigla na lang sumulpot, na wala man lang ang intruhan, na pinakikilala, hindi, wala, nakakagulat na bigla na lang sumulpot. Tapos ngayon, ganun ang gagawin niyo. Ayan po, mga kagwapa, nanlilimas po si Beyonce. Wala ka, sige, ituloy mo, Neng. Hindi maganda para sa isang Beyonce na noon nakilala ng mga tao na napakasimpleng tao, napakabait na bata. Hindi ikaw yan ang nakilala noon. So ikaw ba, ito ba ang totoong Beyonce sa ngayon? Tanong lang ako. Ito yung totoong Beyonce? So kung ganun, sa mga tao na kilala ka na ikaw iyon noon hanggang sa ngayon. Iyon? Pero ito, mali, Neng. Ayan po, mga sa live niya. Ayan po, Huwag niyo pagtawanan. Huwag niyo yung asarin. Ginagaya niyo yung salita, ha? Ayan. Ito yung na-adapt ni Beyonce sa pagpunta doon ni Kapeso. Makakabuti ba to para kay Beyonce? Yung ganitong ginagawa ni Kapeso? Hindi. Sabi ko nga kanina, pilitin natin makagawa ng video, live, or upload video na wala tayong nasasagasaang tao. So sa pagpunta dyan ni Kapeso, ito na naman, laman na naman ng social media ng mga reels. Yun yung sinasabi ko, laman kayo ng reels. So ito yung na-adapt mo, na nakukuha mo, na mamana mo kay Kapeso. Yung ganito, ay hindi maganda. At adventure. yan sinanlili mo sa live niya. Ayan po, mga kagwapa, nanlilimas po si Beyonce. Okay na sana na mag-live ka, makita ng mga viewers na tahimik ka, wala kang ginagawang ika-issue, at wala kang kasama sa live. Tapos, may pupunta dyan, biglang sumulpot. Tapos, ito yun, mamamana mo sa kanya yun, ganyan yung gagawin mo. Lalong magagalit yung mga tao. Lalong mainis yung mga tao. Tapos, nandiyan pa si Iking. Nandiyan pa rin si Red Sane. So, paano matatapos? Hindi ba't ang gusto mo, kaya ka nagpatulpo, gusto niyo nakatahimikan? Di ba? So, paano matatapos? Kung ganito. Legal action. Okay, legal action na. Legal action na kayo. Legal action din. Ang Kalingap. May legal action din ba kayo? Nag-legal action ang Kalingap. Legal action. Tapos. Huwag nang dagdagan yung mga kaestresahan.
Kaya nga legal action na. Para hindi na sa social media pag nasa taas na yun. So, wala na content. Bawal na yung gano'n na kung ano mang maitapik ng mga ibang reactor, maitatapik kayo. Paano malilisan? Kung yung pagpunta dyan, ni Kapeso, maiiwanan ka ng isang alaala na ito. Parang na-adapt mo, nakuha mo kay Kapeso yung gano'n sa ganong attitude ng gagaya. Ano ba ito? Isang uri ng pang-aasar o isang uri ng magrespeto na parang ginagaya-gaya nyo the way magsalita. Ambal Santos Matubang, wala man kayong binigkas niyang pangalan, si Kapeso, pero yung binibigkas si Kapeso, ito ay mga lingwahe or mga salita, ganyan-ganyan ang mga linyahan na salita ni Kuya Bal. Tapos gagayahin mo. Ito yun. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Beyonce, yung ba pagpunta ni Kapeso, tama ba na ganyan ma-adapt ni Beyonce yan kay Kapeso? Mali. Hindi tama. Bagkus, ay, sasawayin. Ning, kung yan ay ginagawa ko, wag mo nang gayahin. At hindi na baling ako na lamang ang mabas at ako na lang ang mapahamak, wag lang ikaw. Kasi ikaw, Kapeso, nagko-content ka, hindi ko alam kung ikaw ay defender ni Beyonce. Ano ba talaga? Ikaw, ginamit mo lang talaga ang issue sa tulpuhan. Hindi totally ikaw defender. Nakisaw-saw ka sa ka-issuehan. Ito ang totoo. No pa man, wala pang issue kay Beyonce. Ito si Kapeso talagang bumibira sa kalinga. Nagkataon na nagkaroon ng issue ng tulpuhan, sumali sa kalingap, nagawang kinakasangkalan niya, itong si Beyonce. Hindi ka totally defender. Dahil ikaw talaga ay may sariling laban. Yung laban mo lang yan. Pero ang ginawa mo, sumawsaw ka sa issue nila Beyonce, paglilinaw para sa kalaman ng lahat. Si Kapeso hindi yan defender. Dahil iya talaga, rebelde. Alam mo, rebelde, nagigigante. Dahil nagkaroon ng issue sa kalingap before, sa pagitan nila Kuya Bal at ni Kapeso. Nagkaroon ngayon ng tulpuhan, sumawsaw, kumampi, pumanig. Defender? No, hindi siya defender. Content creator. Nakikisali lang din sa issuehan, sa issue. Siya ay content creator, hindi siya defender. Meron siya sarili laban sa kalingap. Ngayon, nakakasangkalan lang ito si Beyonce. Tapos ngayon, nagpunta diyan. Bandang huli, tingnan natin, kung ano ang mangyayari. Baka si Iking naman, at saka si Kapeso naman, ang mag-away. Ngayon, yung during live, kung si Beyonce nagsasalita ng ganon, dapat, sawayin nyo, kayo mga matatanda na nandyan sa live. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat ng mga minamahal na viewers, kapag nagla-live si Beyonce, tahimik. Okay na itong mga bandang huli. Wala na siyang mga sinasabi or hindi na niya binabasa yung negative, Okay na. For respeto sana. Respeto. Kayo pa, dyan mismo sa live ni Beyonce, sana man lang nirespeto nyo. Nag-live kayo ng tahimik, payapa. Alam nyo yung ibig sabihin, walang bahid na panginsulto. Sa ginagaya ninyo, na ini-impersonate ninyo ang Bal Santos Matubang. Kayo mga matatanda na andiyan, respeto. Nag-live sana kayo ng tahimik at payapa. Mag-topic kayo about sa inyo. Pero yung ini-impersonate ninyo, ginagaya-gaya ninyo ang Bal Santos Matubang at dyan nagtatatawa kayo, hindi maganda. Dapat mag-live kayo ng matiwasay, maganda ang daloy ng live hanggang sa matapos. Pero dyan pa naghanap sa mismong live ni Beyonce na nandyan na nagtatatawa, ginagaya nyo ang boses ni Bal Santos Matubang. Dyan pa mismo sa live. So ngayon yung mga matatandang lalaki, mas matatanda kayo isa kay Beyonce, dapat kayo pangunahan ninyo yung maganda na ano ba ang dapat? Mag-shout out, pag-usapan yung mga bagay-bagay, ano man mga pag-usapan nyo about lang sa inyo. Respeto ba? Maging professional kayo. Pero hindi kayo pa din mismo ang nagki-create ng bashing. Tama pa ba to? Sa lahat na nagsusuporta kay Beyonce, nag-create pa ng bashing dyan pa mismo sa live ni Beyonce. So, yung nasa paligid ni Beyonce, nakakapagdulot ba ng kagandahan, kabutihan? Asal? Hindi. Na-adapt niya yan. Yan na, ginagaya na rin. So, laman ng reels sa social media. Sa Facebook, kabi-kabila, reels. Ang daming basher. So, paano malilisan?
Paano malilisan? Kung legal process or legal process yung ginawa ninyo, legal process din yung ginawa ninyo ng kalingap, enough na. Pero, okay, wala akong magagawa. Kasi kung iyan yung style, ang nangyari sa live ninyo, nagpadala si Kapeso, gumawa ng isang eksena na dyan, para kayo merong mga iniisulto, pinagtatawanan, wala na akong magagawa. Sa lahat na nagmamahal kay Beyonce, tama pa ba yun? Ha? Mismo doon sa live, dapat gumawa ng isang magandang live. Napaka-smooth ng daloy ng live. Doon pa nag-create ng bashing mismo. So, ang mangyayari, kung ito si Kapeso, ang iyong kagustuhan, protektahan, ipagtanggol si Beyonce, hindi mo hahayaan na magsalita din ng ganon, na parang malat-malat or paus ang boses. Sasawayin nyo kung hindi alam yung ginagawa. Pero alam niya yung ginagawa niya kasi nasa tamang edad na siya. So, na-adapt yan sa'yo, nakuha yan sa'yo. So, eto yun. So, lumalabas dito, ay, pambihira. Ito ang nangyari. Yung mga nasa paligid ay hindi makakadulot ng kabutihan pagkos palala ang sitwasyon. Palala ang sitwasyon. Oh, may nag-PM sa akin, isang reactor, na hindi nila gusto ang pagpunta dyan ni Kapeso kay Beyonce. Bakit daw pa tinanggap ni Beyonce? Sa bagay, hindi naman po pwedeng ipagtabo yan. Pero, bakit pa isinama sa live? Dapat nag-live na lang ng sarili na tahimik. Nagulat ba kayo? Bigla may sumulpot sa likod? Hindi nga na-introduce pa. Na, oh guys, ako po ay may bisita mula sa malayong lugar at tumayo pa dito. Ay, bigla na lang sumulpot. Ay nako. Ako, ang akin lang dito, sana pilitin pa rin natin na makapag-live ng ayos. Pinasok, during live, biglang sumulpot sa likuran, nagdatingan na rin yung dalawa, so ano nangyari? Tawa na. Sige lang po, ipagpatuloy ninyo. Ano na, kumusta na? Hinahanap niya kasi yung kaso. Nasaan na raw? Panoorin niyo yung isang upload ko kaninang umaga, nasaan na raw yung kaso? Bakit akong tinatanong mo? O siguro naman, ay alam ka na. Itong week na to, ayon kay Kuya July, ako may alam din. Abangan niyo ako, mamaya. Sa aking next video, hindi tayo magpapakahaba. Sana lang kay Beyonce, pilitin mong mag-live. Alam mo, ano nangyari dyan sa live mo? Parang nabahiran, napasok ng balahura. Kagaya niyan, tingnan mo, sobrang magbintang, magparatang niya sa kapwa. Nagpaparatang niya kay Agnas. O yan si Kapeso. Ganun din, ano sinasabi niya? Ginagaya niya ang pananalita ng Bal Santos Matubang at ginaya mo na rin naman. Beyonce, mali. Ning, wag mong gagayanin. Dapat. Bakit yan nakaakyat yan? So, karapatan nyo naman yan. Dahil channel mo yan, kahit sino pwedeng umakyat dyan sa live mong yan, kahit sino pwede naman na pumunta, makijoin dyan sa live mong yan, ay ang akin lang, hindi, para sa part ko din, hindi ko nagustuhan. Yung inasal mo din na, ginagaya mo na rin, yung boses na paos ni Bal Santos Matubang. Okay? Kung ako ang isang defender, at nandyan sa iyong live, during live, nandyan ako, sasaway kita. Ning, hayaan mo na lang, wag ganon. Sasawayin kita. Hindi na bali, ako na lang, ang mabaso, wag lang ikaw. Ano? Hindi ko hayaan na makagawa tayo ng isang butas na doon, masisilipan tayo ng basher ng viewers. Diba? Kapeso, nagkalat ka pa ha. Dayo ka pa rin talaga dyan, nagkalat ka pa. Diyan pa mismo sa channel. Sa channel pa mismo ni Beyonce, diyan ka pa nagkalat. Kung ano yung inaasal mo sa channel mo, dala-dala mo pa rin talaga dyan sa channel ni Beyonce. So, anong impact nito? Anong dulot nito sa mga viewers? Sa lahat ng mga nandyan, na nanonood, yung mga naniniwala kay Beyonce, masaya ba kayo? Nandyan pa talaga dayo, nagkalat pa si Kapeso na na-adapt ni Beyonce yung ginagawa ni Kapeso. Sa bagay, si Beyonce sa tamang edad na, alam naman niya kung anong tama at mali, marapat ba niyang gawin yon? Kay Beyonce na yon. Kaya nga, sabi ko nga, kung ako, isang halimbawa, hindi. Ining, huwag ka magsalita ng ganyan. At baka ikaw ay mapahamak, hindi balik kami na mapahamak, huwag lang ikaw. Ay, doon pa nagkalat ang Kapeso, dayo pa talaga dyan, diyan ka pa talaga. Parang nakikita ko dito, ang gusto niyan, ang lahat ng kaaway niya, ang gusto niya, kaaway din ni Beyonce. Sa halip sana,
ang ipaglaban nyo kapayapaan, katahimikan. Eh hindi eh. Gusto rin. Lalo na to si Iking. Gusto rin ang mga ka-issuehan. Di ba? Oh, ano nangyari? Anong nangyari? Tapos may sinasabi love letter, love letter. Aba, ay may sinabi pa. Hintayin daw, may love letter din daw na darating. Aba, abangan nyo muna ako sa akin next video, guys. Ano, hindi muna tayo magpapakahaba. At kailangan mo na upload pa isa-isa. Okay. Ano pa isa-isa? Pa dalawa-dalawa. Kahit dalawa, pwede natin tatluhan. Upload mo na. Hindi ko muna kakahabaan. Na tayo makarami ng topic. Okay, ano masasabi nyo? Na si Kapeso ay doon pa dumayo at doon pa nagkalat ng pag-uugali na ganyan. Na nagtatatawa at ginagaya-gaya ang Balsantos Matubang at ginaya na rin ni Beyonce. Para sa akin, hindi ko nagustuhan yun, yung ginawa ni Beyonce. Next time, wag mong gagawin. Pilitin mo makapag-live ka ng tahimik at wala ka na sasagasaan tao. Para tayo ay aani ng pupuri at malisan yung mga nambabas. Ayan na naman, kabi-kabila reels. So, paano matatapos? O, di ba? Palala. O, paano? Di ba gusto nila ng katahimikan? Kaya nga nagpatulpo. Abangan nyo ko guys sa akin na next video. Ay, nako, Diyos ko. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye po. Comment lang kayo guys. Hindi ako nag-create ng basing. Comment lang kayo ng tama.